Sa iba pang balita, na monitor ng Armed Forces of the Philippines ang paglaganap ng cyber attacks na karamihan ay galing umano sa China. Kabilang ito sa mga tinutugunan para matiyak ang pambansang seguridad. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Kaugnay ng issue sa West Philippine Sea, lumala rin ang cyber attack sa Pilipinas dahil sa geopolitical tension. Ayon sa Armed Forces of the Philippines Cyber Command, karamihan ay nanggaling sa China na kabilang umano sa mga dahilan ng mas malawak na pagkalat ng mga maling impormasyon. From a security and defense viewpoint, the country faces persistent cyber attacks linked to territorial disputes in the West Philippine Sea with China-based malicious actors deploying malware, DDoS attacks, data leaks, and website compromises to advance Beijing's regional ambition. Sa pagtataya, tumaas ng 37% ang online threat habang 200% sa phishing incidents. Kabilang sa high-risk sectors na apektado ng cyber threats ay ang public administration, educational services at finance and insurance, kung saan kabilang sa mga banta ay mula sa dark web, fragmented ransomware at phishing. Isiniwalat din ng AFP Cyber Command na may naging foreign attempts sa pagkuha ng intelligence data pero wala namang naiulat na malawakang breach. Patuloy itong tinutugunan lalo't sensitibo ang mga critical infrastructure gaya ng healthcare, transportation at power grids. Isa ang cyber defense sa prioridad ng nagpapatuloy na AFP Modernization Program at sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC. Overall, the landscape demands a shift from reactive to proactive defenses, integrating AI-powered detection and multilateral cooperation to counter hybrid threats in a digitally interconnected region. Ipinagtanggol naman ng AFP ang posibleng dagdag na missile at unmanned system ng Estados Unidos dito sa Pilipinas. Bahagi ito ng ipinangako ng dalawang bansa sa ika-12 bilateral strategic dialogue. It is the job of the military to be in a constant state of preparedness, because countries do not decide to go to war; they just find themselves in war. You cannot make an excuse that you're not prepared. So we are prepared. We are constantly training. We are constantly seeing to it that our people have the right mindset and are ready to rise to the occasion. 2024 pa nasa bansa ang Typhoon missile system ng US Army, habang noong nakaraang taon dumating ang Navy Marine Expeditionary Ship o Nemesis missile system na itinampok sa iba't ibang pagsasanay, kabilang na ang balikatan. Dati nang inalmahan ng China ang deployment ng mga ito sa Pilipinas. The United States is a treaty ally. So we are bound together, we are obligated by law to help each other because we have a mutual defense treaty with them. Okay? So legally, we have an instrument that allows us to train together. We will employ any range of weapon systems. It is because we're maximizing the training value that we can get out of the alliance. Samantala, nakikipagtulungan ng AFP sa investigasyon sa Mongolian National na inaresto sa Zambales dahil sa umano'y pang-espiya. Bukod sa Bureau of Immigration, lahat ng kinaukulang law enforcement at intelligence partners ay binabantayan ang lahat ng may posibleng banta sa seguridad. Graduate umano bilang fighter jet pilot ang 30 anyos na dayuhan na hinihinalang may kaugnayan sa Chinese government at kasalukuyang nasa bansa bilang estudyante ng isang aviation school. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.